Good morning! Thank you again sa itong mga ladies, mga women, no? Sila nagkanta today, kay subong nga adlaw is... Hindi, Lord's Day dan. Ay, Lord's Day. Lord's Day, no? Kinkantahan nila ang pinaka-faithful naton nga Father, no? Aton nga Heavenly Father, no? Nga faithful gid sa aton tanan-tanan, no? Praise the Lord, Gidra. Thank you, Gid, mga ladies naton. Thank you sa inyong availability kay Lord. Thank you, worship team. And today, i-greet me please si Motopad. Happy Lord's Day. Sige. Dayon, siyempre kung tatay mo Motopad ra or lalaki, hambala sa please, Happy Father's Day. Or kung bata pa, hambala sa nga advance, Happy Father's Day. Lord willing, no? Yan. Kay bisan white bata, kung Kristohanon kita, miyara ka sang spiritual nga mga children, no? Imo gina disciple, imo gina influence. And so, pwede gyapon Happy Father's Day bisan bata pa. Yan. So, subong aga, gamay nga mga paibalo, posto sang ligad, no? Ang sa first Sunday sang July, let me repeat, sa first Sunday sang July, mag-start ang aton nga lesson, follow-up lesson sa mga bag-o naton nga baptize, no? Sa mga bag-o nga nag-follow kay Lord Jesus Christ sa water baptism, may ara kamo nga lesson. Sa Sunday school man na siya nga time, no? May ara kamo lesson and hopefully sa mga ari diri, please ni pulipatan nga maka-join kamo sina sa first Sunday na siya ma-start. Next week na siya. Ay, hindi. Next Sunday, no? Nahan. Sa mga widery, basi ari din inyo mga guardian, inyo mga tita, tito, parents ninyo, lulo, lula. Please ambalan sila, please, nga hindi mag-absent sa muna. Starting sa muna nga Sunday, kaya very important na siya para mas maging prepared sila sa mga challenges nga ihatag ni Satan. Kaya as we know, basta nga na-baptize ang person, ginapakita niya, committed na siya mag-follow kay Lord Jesus Christ. So si Satan, ginatake man siya seriously ni Satan. So, mas gadamo ang temptation, mas gadamo ang challenges para hindi sila mag-follow kay Jesus. So that's why, may isang follow-up nga lesson sa ila para nga maging strong sila padayon, ang ilang nga faith padayon nga maging stable and focus kay Jesus, and ilang knowledge about kay Lord, about sa life, about sa pag-follow kay Jesus, madugangan pagid, and hindi sila ma-discourage. So that's first Sunday sang July. Okay? And then, sa aton nga mga, basta may mga first-timers na aton diri, padayon naman ginapabalo, basi gusto nyo nga hindi ma-disturbo in yourself or yung mga tupad ninyo da karon, please turn your phone sa silent mode or airplane mode para nga karon di ta magdisturbo sa aton nga pag-worship kay Lord, ha? Please lang. Yan. Kung gusto nyo i-off, pwede man, depende sa inyo. Okay. Sige. Subong nga aga, kina-celebrate naton ang faithfulness ni Lord sa aton nga mga families, sa aton mga fathers, no? Thank you, Gid. And we praise the Lord sa mga tatay nga rede. Una sa tanan, basi okay lang, patindugon tayo please sa mga tatay, mga father, grandfather, mga guardian, no? Mga tito, tita, nga may mga ginabantayan nga mga ano. Sige please. Da lang sa inyo plongkuan, hindi sa may tubang. Da lang sa plongkuan ninyo. Sige please, mga fathers, please, tindog please. Nahan. I-honor natin sa subong, no? Pakata mga fathers nato, no? Praise God, praise God. Salamat gid sa inyo faithfulness. Pungko mo please, salamat gid. Praise God sa inyo kabuhi padayon please sa pag-follow kay Jesus, no? Subong aga, mag-learn kita sang very important nga lesson. So, sa mga way pakaabot, hopefully kita na sa live kay subong nga aga kung sa world pa nga ano, magapadayon kita sa aton nga masterclass. Masterclass sa pagiging tatay, no? Pagiging tatay. Sa mga batanon pangari diri, pamati man mayo, kay hopefully the son maging tatay ka man, no? Para ready ka na, no? Ready ka na maging tatay someday, no? Or, kung babayi ka man, nanay ka, or single ka pa nga babayi, pamati man mayo, basi matudlo mo ni si mo nga kaya alam mga utod ni mo nga lalaki,
or family members ninyo nga lalaki, no? Para sila man maging nami ilang family or future family someday, no? Yan. Kay guided sa sang word ni God. So, all of us, tani mamati tamayo, kay may very important nga lesson si Lord sa aton sa bungaga. Before ta magpadayon, mga itabol kay Lord, kung kaya liwat, magatindog tanan, mapray ta, asta sang buling ni Lord, bulig kay Lord para mag-guide ta sa bungaga sa pag-learn sa word. Father God in heaven, gina-acknowledge to namon nga ikaw gidamon nga great and faithful Father. Salamat kay Lord God sa imo goodness, and today still you are faithful, wala agad ga fail. That's why today ari kami, and today may privilege kami maka-worship si mo. Salamat Lord sa inyong privilege, and we ask mo bulig, knowing nga kami Ginoo mga waywaay gid kung way simo bulig. So please help us this time. Ikaw magapaintindi Holy Spirit sa amon simo word. Ikaw control sa akong ihambal kag hindi hambal para imo nga pure nga words amo ma-learn sa bungaga, especially sa pag-learn namon sa amon family. Ikaw please magahatag sang grace nimo sa amon tanan, especially sa listen sa bunga time. Maybe banor sila ginidisturbo pa sang mga worries, sang ilang mga ulubrahon buwas, sa nabilin nga mga responsibilidad sa balay, but this time, ga-ask mo sa grace, surrender na mo na simo, and please, ikaw mag-storya sa isa Ginoo, knowing nga kaya mo gini, and paabot Ginoo mo message sila sa amon tanan sa mga time, pag-istorya ka please, and i-change amon nga heart, pag ismo grasya ang kaluoy. Ang ga-ask mo sa bulig, base amon nga heart sa mga time, tiga pa simo, ga-ask mo sa bulig, please, ikaw maghatag sa amon sa heart of flesh. Nga ikaw Ginoo makastorya maayo sa amon. And di Lord namon pagbabayaan ang imo pulong. Kay grabe ka importante ang kanami sa imo message sa buong aga. Salamat kay Lord. Bless ang tagsa, pati ang gadyon online. Nga mga okay Ginoo signal para makamatis la maayo sa imo word. This is our prayer in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Kung ko please, salamat gid. Sige. Sa bungaga, i-learn ta na lang, simple lang gid nga outline naton. Why is it important to follow God's word? What are God's instructions for husbands and fathers? And then number 3, how to start if you have not been doing it. No? Kung why mo na sa ginobra before or asa subong, paano sa masugudan. And sa bungaga, amo lang ginaton nga lesson, very simple lang gid. Kung kaya lang, basahan ta please dungan. Ready? Ready? Go. Stop destroying your family. Follow God's instructions. Do ka negative do no? Stop destroying your family. Do namin tayo matian ang ligad to nga bless your family. Galing yung kisa akong positive, doon di natin makita kung ano ang problema, bala no? Doon di kita maging, uy, ang mulang na problema, tinobrahon ta. Nan. Kaya di natin makita ang problema. So this time, sa pag-pray natin kay Lord, i-allow niya nga muna natin nga title, natin nga summary, sa natin nga message today. Duwanin sa ka-part, part 1 subong, and next week part 2, next Sunday part 2, hopefully. And subong nga aga, i-learn natin, ma-focus kita sa marriage. No? Kay sometimes, ang family, kung magkabata na si husband at si wife, kung aga kalipatan na ang second responsibility nga amo si spouse niya. No? Kaya ang first niya nga si God man, di ba? Ga focus na sila more sa bata, children, nga ang marriage na babayaan na. So subong nga aga, stop destroying your family, follow God's instruction. As we go through sa atong nga message subong, kasigi-sigi, mas maging clear ni siya. Nga kung hindi mo pag-follow ang word ni God, kung hindi mo pag-follow ang instruction ni God, ang ginamin niya na ginadestroy mo ganoon yung family how. Hindi pwede nga medyo okay laman, nga hindi pag-i-follow si God. Basi wala amang gid. Mga kapatid, as we all know, the family is always under attack of Satan.
Sino sa inyo kabati sang Happy Pride Month? Sino kabati na? Or nakita yung social media? And notice, ano siya nga month ginbutang? Month of June man, di ba? Next week, maka-learn na more, dira? But as of now, the family is under attack. Coincidence ba? Nga ibutang gid ang Pride Month, ang pagka homosexual, or pag gusto ka, sa imo gusto, no? Pero sa amo man nga month, gina-celebrate man ang Father's Day. Kung ma-learn nato na Satan is targeting every member of the family, even fathers. Gusto niya dulaon ang fathers kay may very important nga role ang fathers sa family. Pero mga kapatid, kung follower ka ni Jesus, please, hindi mabulag sa ginahambang nga love is love because hindi na siya biblical nga love. Lain niya ang standard ni Lord sang love and kung sundon mo ang hambal sang world, laban-laban gid, maguba mo gid imo nga marriage, maguba mo gid imo nga family. Pero more on that next week. Today, focus kita danay sa may marriage. Sa marriage. Kaya kisa, amo ni siya ang kakalipatan sa family. Now, sino nakadumdum sang Joke family and Edwards family nga nagsikat nga research paper sang una? Tungod kay may researcher nga gintan-aw ang records ng ila families. Anong first nga family? Joke. Second family, Edwards. Sa Edwards family dre, abot ko na batian nyo si Jonathan Edwards, no? Nandun na sa nga family. Now, Joke family, amo gini ila nga motto and legacy. Sa ilang nga research, amo ni ila nga kasabihan sa ilang nga family. Just do what you want to do. Obraha lang kung anong gusto nimo. And sa researcher, gintan-aw nila ang ilang nga family. Pati ang ilang nga family sang iyang kabataan, ila apo sa tuhod, and so on. Tanawan ni, kay amo ni ilang nga mindset, just do what you want to do. Tanawa subong ang tabo sa generations sang ila family. Kung kaya nyo basahon, habang sang research, sa ila family, sa Joke family, may aras la 7 murderers, gapamatay. 60 thieves, kawatan. 190 prostitutes. 150 other convicts. 310 paupers. Anong paupers? Professional nga gapanglimos. Nga, hindi sila makatrabaho, gapanglimos sila. 440 who were physically wrecked by addiction to alcohol. Guba sang kabuhi tungod sang makahulubog nga ilimnon. 440. And then, out of 1,200 descendants that were studied, 300 died prematurely. Bata pa, napatay na. Amo ni ang nakita sang researchers pag-trace nila sa family, sa Joke family. Ano gani ila nga motto? Ano ila legacy? Just do what you want to do. Pag gusto ka lang, no? Do ka namin man matian. Pero amuning tabo sila. Pag gusto gimay, no? Nan. Galing, do more sa negative ang nakita sa ilang linya sang family. Now, gusto niyo makita ang sa Edwards family. Na may nami mo. Tanaw. Sa Edwards family, ila motto and legacy, hindi mas la perfect, pero ila yung mindset. Sa ila pagpangabuhi, follow God. Sa grace ni Lord, amo ni ang mindset sang ila nga mga lululo, no? Mga tatay nila sa una, mga nanay nila sa una. And napasa ni siya sa ila kabataan, sa ila apo, ag sa mga families sang ila nga mga apo. And tanawa bala, ang difference, ano natabo sa ila family, kaya muning mindset nila sila pagpangabuhi. Aryo. Isa ka, US Vice President.
3 ka US senators, 3 ka governors, 3 mayors, 13 college presidents, 30 ka mga judge, 64 professors, 80 public office holders, 100 lawyers, 100 missionaries, pastors, and theologians. Grabe, no? Nahan. Kita niyo yung kinalain? Matsag niyo doon namin may lakabuhi or subo. Kung ikaw sigurong lulo, sini, grabe, gano'ng imong ano, no? Makambagid, Happy Father's Day, no? Butay, mayo gid imo nga pag-disciple, imo nga pag-training sa imong mga kabataan, sa inyong mga apo, no? Happy Father's Day gid. Nan. Kaysa sa amuning matabo sa family mo, no? Sa joke family. Nan. Amuning mga kapatid, ang mindset, abitaw kisa, okay lang nga pag-gusto ta. Obraha lang gusto mo, sunda lang ang imo nga na-feel, pabayi lang, sige lang. Abi na tong kisa sadya ni sa, okay ni sa, kay doon di ta killjoy, kay doon di ta stricto, or kitid ang utok, mga mo nambal sa iban mo, kakitid sa imo utok. Maging open, blame utok, be open-minded, no? Nga hindi lang magsunod sa mga tradisyon or sa mga dinumaan nga mga pagtudlo sa word ni God. Pagustuhin mga bala. Kay ano subong modern ng kalibutan, high-tech na. Ang Bible, lain na yan. No? Pero makita mga kapatid, lain gid kung ang family, ilang mindset, mag-follow kay God. Kaglain man ang effect sa family nga mindset, pagusto lang. Nan. Before ta magpadayon, kamusta ya subong ang imo nga family? Mahambal mo man bala nga do ara asa sa mindset nga mag-follow gid kay God or sometimes 50-50 nga pag gusto ka kung follow ka kay God or hindi. Nan. Mga kapatid, lain gid kung ikaw upod sa iyong family may isa ka mindset nga mag-follow kay God, makita gina ang result niya. Ang point lang man, kaya basang word ni God, sa Proverbs 14:12, there is a way which seems right to a person, but its end is the way of death or destruction. Sa aton nga mga tao, ginabalik-balik ni siya sang word ni God, ginapaintindi. Nga sa aton, may ara kita sa mindset nga abita okay lang ni siya. Okay gini siya, right gini siya. Para sa aton. Pero we don't know ang punta sina, its end is the way of death. Amon ni, kalimitado kita nga mga tao. Wala kita kabalo, ano matabo sa aton 30 minutes from now. Di ba? Wala kita kabalo, ano matabo sa aton 30 hours from now. And sometimes, ang problema sa aton, daw ginimo ta nga, kaya ko niya, kabalo ko ni. Sakto ni siya. Amo yung brahon ko. But at the end of the day, its end is the way of death or destruction. Kapalpakan gid. Maguba gid ang imo kabuhi. Basta sigihon mo lang pamatian imo nga feelings, imo nga heart, imo nga own understanding. Amo na ang gusto ipaabot sang Dios sa atong mga kapatid. Kung hambal sang kalibutan, nami ka nga person, perfect ka na, the best ka na, hindi mo kaya na ng iban, ngitaom lang sa imo self, ang insakto, amo na nga mga advice mga kapatid, kanami matian mo, di ba? Pero ang bulong sa Bible nga, sa piyak sang imo nga pag-ubra, pag-eskwela, bisa ano pakataas sa imo graduatean, kung magsalig ka sa imo self, death lang gid ang imo labutan. Do ka law ay matiano? Grabe ba? Amo ko na. Pero you know what mga kapatid, ang imo creator, ang akon creator, amo ning ginhambal sa imo ug sa akon because kilalaya ka, kilalaya ako. Hagsa nag-create sa aton and kabalo siya sang aton strength, pero kabalo man siya sang aton limitasyon. That's why hambal ni God,
Kabay pa maintindihan mo ni, may way. Yes, may mafili pa nga daw sakto ni siya. May mabatsagan ka nga daw sakto ni siya, nga daw maayo ni siya. Hagnami na sa sundon. Yes. Why na ginadeny sa Bible? May mabatsagan ka na, may mapaminsaran ka na, nga daw sakto ni. Pero please understand and please believe nga ang punta sina, its end is the way of death and destruction. That's why ang basang word ni Garipadayon sa may Jeremiah 17:5 na minamit iso, ng basa tayo gina. This is what the Lord says, cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. Ano ang word? Cursed. Nasumpa na ang tawo nga nagasalig sa iya kaugalingon. Nga kusog, nagasalig sa iya nga self. Nasumpa na. Sa mga hindi sang sumpa or sang curse, negative na siya. And that is the opposite of blessing. Amuni ang katabo sa mga tawo nga gasalig lang sa iya kaugalingon. Ti kamusta kasubong? Sa mga husbands nga ari diri, sa mga fathers nga ari diri, sa mga mothers nga ari diri, sa mga singles nga ari diri. Sino ang imo ginasaligan subong nga time? Yes, hapos kita maghambal nga si God si Lord Pero please, i-check maayo ang imo decision makings. Sino gid man bala ang imo ginasaligan? Kay si God subong nagahambal sang warning and nagapaintindi. Please, do not deceive yourself because if you trust yourself, gina-curse mo, ginasumpa mo imo nga kaugalingon. Ikaw mismo gahatag sang curse mo self. Nga how, gin-describe pa gido, para makita naton ang picture sang curse kung kita mag-trust sa aton self. Basi makita naton ng basahang tadungan, bibi, please. For he, amo ni siyang tawo, nag-trust siya self. Ready? For he, everybody please, read. For he will be like a bush in the desert and will not see when prosperity comes, but will live in stony wastes, in the wilderness, a land of salt that is not inhabited. Please, kabi, Pastor. Verse 7, doon sa linya. Ana? Sige, please open lang sa itong Bibles, kaya basiga bisyos may likod, no? Ana? Ay, okay. Sige. Aring kinalain sang person nga nag-trust kay God. Blessed, everybody please read. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. Aring kinalain. Sino naghambal ni? Si God pagi kay Jeremiah. Sa isa ka prophet. Anong blessed gani? Happy. Malipayon. Tanawabay mo tupad subong kung do happy man sa? Yeah. Kaya do medyo seryoso na gid. Happy man sa? Kung happy sa, laban-laban gid, gatras na sa kay Lord. Pero kung iya tsura, do nasumpa, prehanta sa, no? Buli, encourage sila nga mag-follow kay Lord. Ha? Sige. By the way, sa sagwa, bala, basi budlay ka mo tanaw, may space sa may likod, sa may tunga ayon, no? Sa mga pongko, sa may tubang ayon, pero sa kilid, pongko, basi pwede ka makapasay, di ka mayo? Para makasoding mga sagwa, para sa bulay magtanaw. Pwede pindisin nyo. Sige. Padayon ta, amon ni siya ang kabuhi sang tawo nga nagatrust niya kay Lord. Hagi, nagatrust kay sino? Sa self. Subong niya gatrust kay Lord. Hagina, ang gatrust sa self, ginsumpa, no? Gin-curse. Kung sa tambay pang astorya, gindimalas. Nahan. Pero sa tambay lang ang astorya, ha?
Kay sa Lord ya, kay Lord ya, why malas-malas mo? Curse kag blessing niya mo, no? Nahan. Ariya, nag-trust sa kay Lord. Tanawa ba lang kabuhi, nag-trust kay Lord, oh? Please read, everybody. Ready? Everybody, please read. For he will be like a tree planted by the water that extends its roots by a stream and does not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit. Nahan. Sa simpleng istorya, why problema yan, no? Ang nag-trust kay Lord, bisan damo problema. Nahan. Relax lang yapon, kay nga aman, do pariyo sa sang kahoy, nga bisan magtigilinit, ang iya gamot, iya roots, nakalabot ya sa may body of water. So makapamunga sa gyapon. Now, nagpadayon ang word ni God. The heart. Everybody, very important na siya. So please, read. Ready? Go. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Please understand, mga kapatid, in case nga why pa, ang aton nga heart, ang aton nga kung sino kita, hambang sa word ni God, hindi ni siya nga worth it i-follow. Nga how? Kay it is deceitful. Grabe ka manuginto or pinaka manuginto. Sobra pa siya sa imo nga ex. Sobra pa siya sa imo, no? Amo ning aton nga heart. Grabe ka manuginto. Sobra pa siya sa mga scammer. That's why ang habas ng kalibutan nga follow your heart, palihog, hindi na siya pagpamatii. Bisan no pa siya kanami sang iya music. Bisan no pa kanami sang movie. Hindi pagsundang follow your heart. Hay nga aman, your heart will deceive you. And sigurado gina siya. And hindi lang siya nga deceiver, it is also desperately sick. Nahan. Kaya hindi mo sang word nga buang, no? Buang. Ang desperately sick, mas grabe pagid sa buang. Nahan. Amo ni aton nga heart, no? Lawayal sa aton nga heart, no? Di mo ni mabatian, di mo ni makita, sa word ni God lang. Nahan. Dili mo na ma-experience ang masterclass sa imo self. Tutuod nga masterclass. Kay ipakita si mo ni God kung anong truth sa imo. Sling mo, bas hindi mo natuod, dumduma sang una. Sino nagtudlo sa imo magbinutig or maglay? Gintudloan ka, why? Bisa ano ka pa-cute? Bisa ano ka pa-gwapo, agwapa? Bisan manggaranon pa yung pamilya or hindi? Tanan-tanan ta, why tagin tudloan o binutig, no? No? Yes or no? Why? Nga mo na sao? Because the heart is more deceitful than all else and desperately sick. And in nga heart, whether you like it or not, ara sa imo nga heart, and ara sa akon nga heart. Think mangkot sang prophet, sang tao, who can understand it. Sino makaintindi sini? Sino makabulig sini? Sino makabulig, mga kapatid? Praise God, ginhambal niya. Very clear, very simple. Verse 10, ready? Ready? Everybody please read. I, the Lord, search the heart. I test the mind to give to each person according to his ways, according to the results of his deeds. Si Lord lang gid ang makaintindi. Si Lord lang gid makabulig. And someday, si God, i-reveal niya ang tanan, ang ginawa sa ating heart. And siya maghahatag sang reward. Negative man or positive. Depende sa imong heart. Sa mga desisyon sa imong heart. Agin pasugtan nimo. That's why ang bagay na sang verse, there is a way which seems right to a person, but its end is the way of death.
or distraction. Kung may first pang ang lesson, nga gusto ipaabot si Lord sa imo, subong nga time, ano na siya? Subong nga aga, stop destroying your family. Follow God's instruction. Mga kapatid, mas magalinaw ni siya as we go through sa message today. Because kung mag-follow ka sa imo heart, mag-follow ka sa imo self, sa imo nga own nga wisdom, you are destroying your family one decision at a time. And sa mga waay pasang family, you are cursing yourself one decision at a time, especially kung ga-follow ka sa imo nga heart. Wala ka ga-follow kay God. Amo ni ang gakatabo sa imo, amo ni ang gakatabo sa akon. Pero praise God, ay subong nga adlaw, waay patagin patay ni Lord, may ara pa sang tsansa nga may experience mong iya nga hope, ang iya direction, may tsansa pa para sa imo self, may tsansa pa para sa imo nga family. And sa mga tatay, sa mga husbands nga medyo advanced ng edad, nagsubong nga time do hopeless ka na. Mamba ka, pastor, why nagiging chance ako need? Grabe nagid ang tabo sa family. Mga kapatid, let me share to you God's word. Kung mag-surrender ka sa imo life kay Jesus, ang power nga naga-work sa imo life, amo ni siyang power nga nag-resurrect kay Jesus halin sa kamatayon. So waay sang imposible kay Lord. Basta ikaw, subong nga time, hindi ka na magpatigas sa imo heart, hindi ka na basol sang iban, kundi mag-take ka responsibility sa imo self, and subong nga time, mag-surrender ka sa imo kabuhi, seryosohon mo ang Diyos. Because kung hindi mo seryosohon ang Diyos, seryoso man si Satan sa pagguba sa imo life. Seryoso man imo heart sa pag-curse sa imo life. So question, ano ang way out? Ano ang way of hope? Ano ang tutuod nga makabulig sa akon? Hambal ni Lord Jesus Christ, why na sa iban pang way? I am the only way. I am the truth. I am the life. Why na sa iban pa? So, ari ka sa bunga time, and maybe wala ka pa na-surrender mo life pero Jesus Christ, today is the day. Ang ginahamba ko nga may sense of urgency, nga subong nagid, ay nga aman, the earlier, nga ikaw mag-surrender sa mo life pero Jesus Christ, the earlier man ikaw mabuligan. Pero kung hindi, may klaro nga message si Lord sa imo. Kung hindi ka mag-follow sa kay God, please expect nga imo family maguba, nga maguba, nga maguba. That's why hambal niya, trust in the Lord. Do not trust in your heart. Do not follow your heart. Hambas ang word ni God, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Or He will make your path straight. Gusto mo buligan imo self? Gusto mo buligan imo marriage? Gusto mo buligan imo family? Nga hindi sila maguba sang droga, sang bad influence, or sang mental health nga mga issues. Isa lang message ni God. Follow God's instructions. That's why mga kapatid, today, ihambal please imo tupad ang aton message. Stop. Everybody please. Ready? Go. Stop destroying your family. Thank you, Ged. Sige. Subong nga time, mag-focus kita sa instruction ni God sa husband. Very simple, very clear. Iban sa inyo, balaan nyo ni iban sa inyo, bas hindi pa. For today, let's learn together. Hambas ang word ni God, and further, sa Ephesians 5:21,
submit to one another out of reverence for Christ. Medyo magwa tagamay sa husband and family, kaya para maintindihan naton, nga sundon tagid si God. Kung follower ka ni Jesus, amo ning gusto ni God sa aton. Submit one another out of reverence for... Anong submit nga meaning? It is a Greek military term meaning to arrange in a military fashion under the command of a leader. Sa military, parehos na talang nga tao, di ba? Parehos laga kaon, parehos laga tulog, pahuway, parehos na nga tao. Pero, kung mag-report sila sa ilang leader, ano sila? Depende sa imo nga rangko. Di ba? No? May lain-lain nga mga rangko. And sa mga time, ang ginanamindi, the first blang ginapano, sila ginapalinya sila. No? Kag maglinya sila according sa ilang rangko. Pareho lang mas lang nga tao, pareho lang mas lang kaon, pareho lang mas lang kaya ng tulog. Pero when it comes sa pag-report nila, kinahanglan nila magpasunod. Depende sa ilang rangko or posisyon. Sa kay Lord Jesus Christ, gusto niya paabot sa aton, nga kung wala ang panabalaan, kung follower ka ni Jesus, ang aton nga Lord, si Jesus, ay gusto niya mag-submit kita. Nang madiritso kita dari sa husbands. What does it mean for husbands to submit under the Lord Jesus? Ang meaning nga sinisadit sa istorya, husbands, lead and love your wife. Bilang follower ni Jesus, sa family, may ara si Lord nga plano. May ara si Lord nga instruction. Nga hindi mo na kinanlan magpakot-pakot, hindi mo na kailangan mag-research pa, hindi mo na magkanto sa ibang pangalugar para magpamangkot ano ang amon obrahon, ano ang amon nga sundon sa amon nga marriage. Sa word ni God, 2,000 years ago, ginsulat na siya. Hambal niya, husbands lead and love you. Di na makita. Makita nato na, una gid sa lead, diri sa may verse 22 sa Ephesians 2. Ayoon ko bitanan, please, magbasa. Ready? Ready, go. For wives, this means submit to your husbands as to the Lord. Na-notice nyo? Husbands, wives, this means submit to your husbands as to the Lord. By the way, congratulations. Subong, medyo mas tunog, nagawang babasa, no? So, una, din yung mga wife, doon di magbasa ni mo, no? Duga. Subong, congratulations, praise the Lord, no? Mga wives, mga ladies naton, willing sa basas ni, no? Kaya namin ang design ni Lord sa itong family. And ang iya nga unaging instruction, ang wife, mag-submit. Now, ano nga leader, kung kasubmit ang isa, ano nga leader dapat ang husband? Namin si Lord kay may aras ng example. Maging leader kita pero kay Lord Jesus Christ, maging servant leader. Ihambab pisi mo tupad. Dapat ano kita? Servant leader. Sige please. Ama na sa servant leader. Di mo siya pagkigigid, no? Remind lang naman. Servant leader, ha? Servant leader. For husband is the head or lord of his wife, as Christ is the head or lord of the church. He is the savior of his body, the church. Question, sino ang head or lord of the church? Si Jesus Christ. Sino ya ang head or lord or leader sa marriage? Sino ang head or lord or leader sa marriage? Doon hindi ito mag-ako, no? Una, gid si Lord Jesus Christ. Guess na. Pero nito paghambal nga, husband gid, no? Nan. So husbands, for a husband is the head or lord of his wife. Nan. Klaro na siya? Tanawa ba mo wife kung kamusta siya?
magpadayon ni sa, basta mo ko si anay, kamo daha, why ko si anay ha, no? I-learn naton ang instruction ni Lord para nga hindi maguba aton nga marriage, ang aton nga family. Nagpadayon pagid siya. Sa John chapter 13, amo ni example sang servant leadership. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. This is the picture sang servant leadership nga ginamin ni Jesus. Nga amo man ni klase leadership ang obrahon sa mga sa mga bana nga, no? Kung katrabaho ka sa sagwa, pagbalik mo sa iyong balay, ano mindset mo? Mag-bulig serve sa imo nga wife, sa imo family. Hindi nga ikaw lang ang do boss. Hop, ikaw to, muni, hop, ikaw to, muni. Ako di, mano lang ko. Tanaw ko sang balita, matanaw ko sang boxing or basket or kung ano man da. Servant leadership. Balan tayo, no? Servant leadership. Karon, sa mga may asawa na, sa mga may asawa ha, sa mga may asawa, al sa kamot be, sa mga asawa. Oy, doon sila mag-ako. Sa mga may asawa na, nga mga lalaki, mangkoton mo karon imo wife ha, kamusta ang akon pagka-servant leadership? Do pareho man kay Jesus, or do hindi? So yan, na ikaw, buligay ka mo karon ha? Karon lang, kay base mainaway ka muna sa inyo bangko ha? Sige. Now, kada saan sila masubmit ang wife sa ila leader. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Ano po silingon sina? The husband should lead his wife in every aspect of their marriage in God's way. So husbands, no pressure, pero amo ni ang instruction ni Lord sa aton. Okay? Lead naton aton nga mga wife in every aspect, sa tanan nga mga aspect sang aton nga marriage in God's way. Nan. Hopefully, diri sa Calvary, waay kita sa mabalitaan dason nga nag-report ang si Mrs. nga may arasang physical abuse ha. Kay nga aman, amo ni ang instruction ni Lord, leader ka sa imo wife in every aspect sa imo marriage, pero in God's way. In God's way. And hopefully, wala man tayo mabatian sa mga asawa, sa mga wives, nga mga hambal sila, akon nga bana pastor, pabaya sabi. So ako lang iya ginapalid. Kabay pa way sa amo na ha. Kaya amo ni ang instruction ni Lord. Kaya kung amo na sa obrahon naton sa atong family, ano na sa tabo? Sigurado gid ginaguba mo imo nga family. Sigurado nakita ta na gina. Ginaguba mo imo nga family. That's why, kung this time, kung hindi ka pa seryoso sa pagpamati, gaas ko si mo, please, pamati mayo. Ay very important na siyang leksyon sang Diyos para sa atong tanan. In God's way. So una gid, ano ang instruction ni Lord para sa mga husband? Please, be a servant leader to your wife in every aspect of your marriage in God's way. Do apat lang man ni sa kabilog. So tani, hindi palipatan ha. Sa husbands, sa mga husbands sa tundri, and future nga mga husbands, pati juniors, tanawadaan eh. Kaya para subong pa lang, ma-ready ka na. Next. Dita sa may love naman. Tapos tanang lead, subong nga time, kadto ta sa may love. Kung minimalist ka gid, kung gusto mo gamay lang gid ang imo matsindihan, ano gid pastor ang gusto ni Lord nga ipaobra sa akon nga husband?
Duwa lang man sa pinaka-basic, lead and love your wife sa way ni Lord. For this time, makatot sa love, kayo may aral sa tatlo kaparte. Okay? 3 parts. Una, gid, love what is God's instruction for the husband. Number 2, love his wife sacrificially. What does it mean? Be the first to show unconditional love. Sino ang first nga mag-show sa unconditional love? Hambal sa word ni God sa mga husbands, ikaw nga husband. Kung Mother's Day man, same man na siya, no? Sino mauna show unconditional love? Pwede man babae. So in short, pauna-una ka mo. For subungan tayo, itong topic sa mga husbands, so focus na sa husband. Be the first to show unconditional love. Ano ang unconditional? Wala sang kondisyon. So, bisa ano man da iya nga batasan sa imo, bisa ano man da iya nga treatment sa imo, bisa ano man iya lutuon para sa imo, bisa ano man iya nga hairstyle na subong or tsura, or ano man iya figure, or ano man iya nga baho, at iba pa. Be the first to show unconditional love. Ha? Nami, ano ka mo ni wives? Doon namin, no? Sige, balikan lang sa mga wives sa Mother's Day naman dason. Pasubong nga time, husbands na nay. Ngan hambal ta na. For husbands, samba sa word ni God, sa may verse 25, for husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave up His life for her. No? Dito ginabase ang aton nga love, mga husbands. Gusto nimo nga mag-work imo marriage? Gusto nimo nga maging nami imo marriage? Gusto nimo i-rescue ang imo marriage? Love your wife just as Christ loved the church. Amo ni siya ang way lang gid nga mag-work ang imo nga marriage. What does it mean? Imedyo i-detail tagamay. Love, ang instruction ni God sa ato, yung husband, love your wife by providing her needs. Ano yan needs? Una, gid, makita ta na karon, Bible study. Ikaw nga husband, maghatag sang Bible study sa imo nga wife. Next na yon, ikaw man nga husband, mag-lead sa iya sa spiritual nga family. Dalaw mo sa group of Christians, followers ni Jesus. Ikaw man nga husband, mag-lead siya, maghatag sang healthy diet. Pagkaon nga insakto. Next pa kada yun, appropriate or modest and modest clothes. Mga sakto man nga mga balayoon. Ikaw man maghatag siya sang trabaho nga kaya niya. Ikaw man mag-lead siya bisan sa exercise. Ikaw man maghatag siya, mag-lead siya sa sakto nga pahuway. Mag-lead siya, maghatag siya sang balay. And positive words. Nga hindi into, tutuod gid positive encouragement siya. May harap bagid time. And amuning namian sa ibang lalaki. Sex. Ano? Subong nga time, sa ibang nga church ni, o basta sa online man, mga lalaki, basta may encourage sa kamo mag-take notes. Kay subong nga time, ipakita ni Lord sa aton, nga ang wife, need niya man, sang sex. So may ara ka na base sang idea kung anong first lesson nimo sa iyong Bible study. Mga husbands. Nami ang basang word ni God. Nan. Pasunod doon tanya. Dito niya makita. Hambas ang word ni God. For the husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave up His life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Dato nakuha ngang husband, ikaw mag-provide sang Bible study sa imo nga wife. So first, good husbands, please, hindi paghulata nga si pastor pa ang maghatag sang Bible study sa inyo family. Ikaw nga husband, imo na siya nga responsibility sa inyo nga marriage. Okay lang man husbands. Slingo pastor, duway ko na nabalaan ni How. Sige lang, at least subong nabalaan ta na. So amat-amat na ta, learn. Okay?
Amatamat na practice. Next na yon. He did this to present her to himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Amo ni gali effect, mga kapatid. Kung ano, kung ibutang ta sa setting sa husband-wife, amo ni ang effect, kung ikaw mismo nga husband, ga-Bible study ka sa imo nga wife. Nga man, mag-imo ni siya, oh. Hindi man siya sa physical, pero sa iya spiritual, mabuligan mo iya spiritual life. Kabalo ko mo na effects ni, ang imo wife, mag-follow kay Jesus, and imo wife, husbands, imo wife, maging mabuot ni siya eh. Nan. Hindi sa gusto mo, hindi sa sige reklamo sa imo. Gusto mo nga hindi sige nag sa imo. Gusto mo nga hindi sige baes sa imo. Anong sekreto? Bible study. Ikaw nga husband, mag-Bible study ka mo, kamusang wife ni mo. Sino man lead? Ikaw nga husband. Di, pastor, hindi ko na ako balugid. Di, kabalot. Learn ta eh. Di ba? Di, pastor, tigulang na kuya, akong mata muna ni ho. Let me prove to you, nga kaya yun eh. Example lang, Aryo. Example lang ha, mate ha. Example lang, may ara kita sa challenge. Kung sino maka-Bible study sa iya wife for 1 month, example, once a week lang. So, pila na siya? Let's say, 4 times a month lang gid. Kung maka-Bible study ka sa imo nga asawa 4 times sa isa ka bulan, gaan ko, example lang ha, gaan ko sang isa ka maleta nga kwarta. Kaya hindi. Kaya? Hindi. Apat lang. Butang naton 100 million pesos. Butang lang ha, example lang. Kaya sa husband, manoto? Hindi. Laban-laban, kaya. Gro, bisan karon na dayon, no? Karon na dayon, 4 na bilog, no? Nan. Nga ahaw, kay kita nga mga tao, mukhang pera. Pero upo dira, kung gusto, may paraan. Di ba? Ha? Di ba? Kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Nan. Pero husband, sa seryong storya, gusto mag-okay in your marriage, seryosuha si Lord. Bible study, tod man, nabatian ko ni sa damo-damo nga mga marriages. Nga nami ila marriage. Kabalo ka mo ang bagay nga waay gakadula sa ila, kay nami ila marriage. Damo-damo nga mga marriages ha. Bago paging kasal or dugay naging kasal, nami gyapon ila marriage. Anong way gakadula? Ano sila? Mayroon sila family devotion. Sila lang sa iya nga asawa. Nan. Gabasa sang word ni God, ga-Bible study sila. Nan. So sa mga husbands nga waay pa, hindi pa uli ang tanan para sa imo. Try one now. No? Kaya namin ang epekto sa marriage. Tistingi bala, hindi again maginulsol. Nan. Next. Ay, by the way, kung doon di kabalo paano mag-start sa Bible study, join ka bala sa Sunday School. Kaya sa Sunday School naton, learn naton subong, may material tayo gamit mo. Nga pwede mo matudlo sa imong wife, sa imong asawa. Pwede mo ma-share siya. And mag-start lang inyong Bible study nga date. Nan. Dala ka makita sang idea. Nga hindi mo kinananlan, nga grabe gid mo tuon. Nga grabe gid mag-eskwela gid seminary, mag-eskwela gid pagka-pastor para mag-Bible study ka. Hindi bisan sa mga simple lang nga klase sang Bible study. Maka-date na kamo nga Bible study date. Kay nami epekto na sa inyo nga marriage. Kung hindi ka mo magpati, tistingi bala. Kay makita nyo gid ang kinalain sa inyo nga marriage. Next. Hambas ang word ni God in the same way. Padahal pagkita, maliban sa Bible study,
Ano pa ang gusto, bro, ni Lord? Para sa itong husband, sa itong mga wives? In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. Ano nga love ni siya? No one hates his own body but feeds and cares for it. Nan. Gina-feed, amo to ginapakaon sa insakto nga pagkaon, no? And care. Ano ang mga basic nga mga care or needs sang tao? May ara sang pagkaon, may tsaktong bayo, may balay, no? Mga basic needs. Nan. Sino ni sa responsibility? Iyan ni sa sang husbands. Iya husbands responsibility, no? Kamusta mga husbands sa bunga time? Father's Day, pero hindi ko mortable, gusto sa mo plungkuan, no? Sige lang. Kinahanglan naton ang teaching ni Lord. Kay para hindi kita ma-destroy ni Satan. Hindi ma-destroy ni Satan aton nga marriage, ang aton nga family. That's why sige lang, agwantahan lang dalay gamay. And be willing sa pag-learn, kay may grabe ka namin si Lord, nga instruction sa aton. And habang sa word ni God, amo ni sang spiritual family ho. No? Ang gusto ni Lord, part sa imo nga pag-care sa imo nga wife, let us not neglect our meeting or gathering together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Husbands, part sa imo nga pag-care, hindi pagdipati ha, part sa imo nga pag-care, nga i-make sure nimo, nga imo nga wife, may ara sang spiritual family. Let me repeat. I-make sure nimo nga imo nga wife may ara sa sang grupo sa mga followers ni Jesus nga amo na iya nga nga updan. Amo na iya nga barkada. Para mag-grow siya kay Lord. Husbands, part ni sang aton nga pag-care sa aton nga mga asawa. Di bala, hindi o man gusto nga imo asawa o podya mga marites, mga rin managreklamo, di bala? Tuod man, di bala? Tigais sang grupo, nag-follow kay Jesus. Hindi man perfecto, but at least, amat-amat, nag-follow kay Jesus. Nan. Now, kabalo ko, kay may nabatian ako damo na, even iban mga pastor pa, hambal nila, kung bata ka pa, do gusto mo ginisundon, nga i-follow ang instruction ni God. Pero kung medyo may edad-edad ginagani, yakakapoy ka mo. Tido matempt ka, nga pabayaan mo lang imo nga asawa, imo misis, nga sige sila, kamo lang na bahala. Kapoy na ko sa trabaho. Misis, ikaw na lang lead. Misis, ikaw lang yung maging husband. Nan. Ang gamba sa totoo, ginuban lang sila family. No wonder nga ang aton society subong, no wonder ang mga kabataan subong, pinagusto laman sa ilang nga kabuhi. Kaya nga aman, si mama kag si papa, si husband kag si wife, waay nila gina-follow si God. That's why ang message naton subong nga aga, no gani, stop destroying your family. Follow God's instruction. Kung kapoy ka, kung natak-an ka na, mag-ubra sang responsibility mo bilang husband, anong hambal Lord sa aton? Pilita lang. Pilita lang. Sige lang. Pagi sa bulig ni Lord, pilita lang. Sige lang. Kaya nga ama, ano nga ito ginang unang ay kaduwa nga love? Love sacrificially. Sige lang. Bisan do ikaw perdi, do ikaw lugi, do ikaw damo lang mga inubra po, sige lang. Love sacrificially. Wala asang kondisyon. Sige lang. And dugay-dugay, makita mo gid ang resulta sa pag-follow mo kay Lord sa imong marriage life. Ari na. Kitaon lang sa likod. 1 Corinthians 7:3-5. Sa iban nga mga husband, amo gining ilang nga life verse. Amo ginila gusto, no? Pero pati ka muna sa ibang bayi, mo muna ni gusto nila, no? From Bali Apostle Paul,
Tanan-tanan isa. 1 Corinthians 7:3-5. Are na. Hindi na mo kailangan balong yung magbasa, no? Ang basang word ni God, the husband should fulfill his wife's sexual needs. Ang programang ito, SPG na niya, ha? Basta yung mga upod ng gagmay da, tayo tupad sa sila parents. Pero please, buligis lang mati. Ay kung hindi sila mati, hindi tudloan sa eskwelahan nila sa mga kabastusan, sa mga tinunto, kabay pa sa bunga time, hindi mo sila pagpunggan nga mati sa word ni God kung ano yung tsakto when it comes to sex. Sa amon, so na grade 6 kami, tudloan kami sa amon namin. Grade 6. Mayo lang kung katudlo si mo, balaan or banal. Galing kay hambal nila sa una, banal na aso. Mga kapatid, parents, bisan bata pa yung kabataan, bisan nabi mo, hindi pa ni para sila, tudloy sila. Kaya nga man kung hindi, diya tudloan sa sila barkada, bisan bata pa. For me, sa una, grade 6 pa lang ko, na-influensyahan ko sa hindi insakto when it comes to sex. Why ko nakipag-sex ha? Why ko nakipag-sex? Pero nabalaan ko ang muna mga bagay. Sa akong classmate, grade 6 pa lang. Subong nga time, inyo kabataan, kinder pa lang may cellphone na. May tablet na. Parents, please educate your children sa word ni God. Pero more on that next Sunday. Very important ni siya. As of now, para sa husband and sa wife, please understand this. Husband should fulfill his wife's sexual needs. And the wife should fulfill her husband's. Hindi na kaya nila balang sexual needs diyo. No? Balan. Do not deprive each other of sexual relations. Mga kapatid, hambas ang word ni God, ano ang isa pa ka-need sang husband or sang wife? Palihog, hindi pagpatihi ang iban nga ang sex para lang kabata ka mo and after that, why na? Hindi. Kung husband ka or wife ka na, isa sa imo nga mga needs is sex. Pero sa nga time na, kung husband ka na or kung wife ka na, hindi mo kailan mag-practice before sina. Hindi. Sa time na sang husband ka kag-wife ka na. Amo na nga time. Amo na nga time nga maging need mo na siya. Hindi before ka pa makasal. Hindi. Sa time na nga kasa ka na. Hindi sila pag-i-deprive. Ang iban nga mga asawa, ginahambal sa ilang partner or sila wives or bana, makipag-sex ko sa imo kung baklan mo ko sang bag, sa bago nga bayo, bago nga shoes, bago nga salakyan, or kung anong ba na kondisyon. Ano ganing ang sakto Lord na? Love unconditionally, sacrificially, and part dira, husbands, tanawabin yung mga husbands, basta nalipay na sila, should fulfill his wife's sexual needs. May ibante ang bal, pastor, akong sexual need once a year lang. Or kung may bata na kami, why na ko sexual need? Mga kapatid, klaro ang hambas ang word ni God. Why sa ginhambal? Nga kung wala pa ako bata, amo ni need ya, hindi. Sa inyong marriage life, sige-sige ni siya. Hindi pag-deprive, hindi pagbawali, hindi pagpangindii ang inyong sexual relationship. Unless, ari ang unless ari ang exception. May exempted man. Exempted lang kung you both agree to refrain from sexual intimacy, ano brahon nyo? For a limited time so you can give yourselves more completely to prayer. Ano lang gid ang rason nga pwede ka mo nga mangindi sa inyo sexual relationship, husband and wife, mano ka mo ma-prayer time, ako danay. Yeah.
Sa amo lang gina siya, ginapasugtan ni Lord. Nga pwede break danay ang your sexual relationship. Why danay? Kaya ano ka mo? Siyempre ma-pray ka mo, laway mo na nga pray ka mo, gano. Nan. Pray danay. Nan. Pero kung wala ka pray, of course, kung may masakit, siyempre yung sinihan naman na may masakit na yung mga asawa, yung mga bana, siyempre papahawaya man sa, no? Grabe naman na yan, no? Nan. May galay matsagya, may bali sa or naman da, may kibit, or kung naman da. Nan. Kung lay matsagya, papahawaya. Kung ka pray, okay, why danay. So mga husband and wife, please understand, isa sa inyong mga need in your sex nga date. Hamba ka, pastor, tigulang na kami ya? Hindi ko pag-istoryahe, kaya may nabatian ako, may nakita, may naupod kami. May naupod kami, 80 years old na. Habang ako mahambalya, pastor, active pa kami sang akon husband. Diba? Hindi ang husband nagstorya, ang wife. Ang storya. Ha? Grabe na yan, no? Pastor, kami ya. Ay, hindi pastor. Pastor's wife man yan ang storya. Kami ya, 80 years old na kami. Sexually active pa kami. Diba? Namin na. And ilang marriage namin, man. Amo na iban, kung isa daw ma-encourage na lang mag sumakabilang bahay, kaysa ilang marriage, while na niyo? While na niyo gina-observe? Kaya sila magpati, ang sex, para sa kabataan, hindi. Karugid, 1 Corinthians 7:3-5. Ang context kasi ni, kay grabe ang immorality sa inyo palibot, kamo nga husband, kag wife, hindi pagbabayi inyong sexual relationship. Schedule ninyo. Schedule. Inyo sex nga date. Abi nyo mga illegal lang makaamusin hindi. Para tani sa mga husband kag wife gid. Sa kasal. Sa ginkasal na. Para ginisinyo sa aton tanan. Gin-gift ni Lord sa aton. Para ni sa aton nga pleasure. Gift na ni Lord sa aton. Amo ni sa mga singles dere. Tani hindi ko mag-excited masyado, no? Nga mag-practice ka before sa inyo kasal. Kaya pagkatapos sa inyong wedding or sa inyong marriage time, damo sila sumuran na. Sumuod na. Kaya nga aman, before pa sang kasal, nag-unlirize na. Ligad na batian nyo sa balita, ang isa ka babayi nakipag-sex sa 100 ka lalaki sa isa lang kaadlaw. Na. Pero after na, gindugangan niya pagid. 1,000 pagid. Nan. Grabe, no? Nan. Husbands and wives, nga rin sa bunga time, even sa online, please listen carefully. Si Lord, pati ang sex, gin-instruct yan ni Saton, kay kabaluya, ano ito ni? Need, araw, nan. Klaro, ginaw, sexual needs. Si wife, may sexual need. Si husband, may sexual need. Pero husband, kay Father's Day subong, husbands, i-fulfill ang need sa imong wife. Ti ambal mo, pastor, ti amon nga mga lawas, no, hindi na able sa sa pag-obras na nga date, may pag-sex. Motogi na, upo dira, may arasang healthy diet and exercise. Para kamo gyapon, bisan tigulang na, nami gyapon yung lawas. Able gyapon. Parang isa, hindi matempt, mangita sang iban. Na. Islim, pastor, hindi nag-grow kaya, pastora. Ano gusto mo ha? Isa na makamalita nga kwarta. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, mga kapatid. That's why si God, kung amo niyo, love your wife by providing her needs. Okay naman ta, subong, kaya pa? Lapit lang kita matapos, kay 5 minutes lang bilhin. That's why sa family, stop destroying your family, follow God's instruction. Last na lang. Kag amo yung kisa, dili pa taga ka-fail.
Husbands and wives, or husband gali, ang instruction sa aton, leave your parents, move to a different house, and fulfill your roles to your wife for the rest of your life. As scriptures say, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Ang goal din ni Lord nga kamo duwa pangabuhi nga kamo man, no? Nga separate na sa inyo family. Galong kaya ang Pinoy philosopher tihambal nila malib kita sa aton nga mga si husband malib sa iya family. Pero mapag kasi yung wife, dito sa family ni wife nan. Teno tabo sa inyo. Mga patid, tsindihan ta na ba sa word ni God, no? Palihog, hindi na mag-compromise. Please, sundo naton ni. Leave your parents, move to a different house, and follow God's instructions to your wife for the rest of your life. Kaya ba naman naton, ang aton nga mga parents, ang aton parents, loving sila. So, siyempre, bisa may arak ka na sa imo family, kung hindi ka mag-separate sa ila, sila? Masigi na ila nga pagbulig sa inyo. O kung sa ibang nga term, siyempre kay bata mo ila, manghilabot gina sa sinyo. And ikaw nga husband, mabudlayan ka mag-lead. Hay nga man, may aras na isa pa ka leader, imo parents. Hindi umamubra imo nga mga duty, imo nga mga role sa imo nga wife. Diba? Budlayan nga gani, nga wife mo ng upod mo. Upod mo pag-idiya nga parents. Tama? Man. So, ang ba ni Lord, exit ka mo sa inyo balay. Dito ka mo sa inyo balay, pangabuhi ka mo nga duwa. Man. Para na sa inyo nga kaayuhan. And sa amon, we praise the Lord kasi Papa, ginanoy kami nga hindi ka mo sa balay. Separate gid ka mo dapat nga balay. Praise the Lord sa mga parents nga muna, no? And parents, please, hindi man ko magsunggod kung inyo kabataan, mag-decide gid nga mag-separate sa inyo balay. No? Hindi naman pa konsensya sa ila. So una, pila ta katuig si Binan, subong, kay may bebe ka na. Bayaan mo na kami. Mga parents, hindi naman please, pagpabudlayan at nga mga kabataan, nga mag-exit, kay may ara na sila nga asawa. No? May ara na sila bana. Kinana na mga buhi man. And magsunod sa kay Lord sa ila nga marriage life, sa ila family man. Ha? Okay lang? Okay lang. Amo ni hamba ni Lord para hindi niyo maguba ang inyo nga mga family. Yan. Of course, exempted lang kung inyo nga mga parents, siyempre, mga senior na, nga hindi nakasla ka pangabuhi sa insakto, no? Kung tigulang nakatama ang parents, widows na, widower, or tigulang nakatama, nga needs na sambulig, nami man na, nga sila nga mga parents ninyo, buligan nyo man, hindi mababayaan, no? Kung kaya, nansi nyo balaygid, kaya hindi sila kapangabuhi nga sila lang, okay man agyapon. Kung hindi na kaya sa inyo parents, kahit tigulang na sa katama, budlayan sa pangabuhi nga sila lang. Amo man ang exemption, no? Kaya mamaligan, hindi pababayaan ang inyo parents. Pero kung okay pa sila, leave, pabayaan, exit sa inyo parents, pangabuhi ka mo duwa sa imo nga asawa. And then, for the rest of your life, kahambal ni God, therefore, what God has joined together, let no man separate for the rest of your life. So, recap na lang. Matapos na kita, ha? Recap na lang. Una, gid, husbands, ano aton nga responsibility? Ano aton instruction ni Lord? Hambal ni Lord sa aton? Una, gid, be a servant leader to your wife in every aspect of your marriage in God's way. Pati mga juniors, basta pamati ka mo, pamati palayo ga sa mga single pa, amo ni, ang gusto ni Lord po, sa atong mga husbands. Next na yun. Love your wife sacrificially. Be the first to show unconditional love. Next, love your wife by providing her needs, Bible study, spiritual family, healthy diet, appropriate modest clothes, work, exercise, rest, house, affirmation, time, and sex. Last, leave your parents, move to a different house, and follow God's instructions
to your wife for the rest of your life. Man. So, mga kapatid, is being a husband a great responsibility? Yes or no? Yes, good, no? That's why single ladies, single men, pray for a relationship with someone who is determined to marry only a committed follower of Jesus, no matter what. Kung may pray ka pa, single men, single ladies, hasta sa juniors, please pray this. I suggest, i-pray nyo ni. Nga inyo pangasawon or inyo nga pamanahon someday. Why nasa iban pa, kundi ang tao nga willing magpakasal sa ano lang gid, sa committed follower ni Jesus. Hindi siya willing mag-settle, mag-agwanta sang Satan's good, kundi gusto niya gid God's best. Committed follower ni Jesus. Para ikaw, hindi mambutang sa alang-alang. Kaya ba sa word ni God, very clear, isa sa mga application, yun sa marriage. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Kung mapili ka pili ka na lang sa ano? God's best. Committed follower ni Jesus. Para hindi o ma-destroy imo nga life. Sa akon, napit lang na mag-close? Sa 31 years na akon, nga pagpangabuhis niya kalibutan, gamay pa lang man. Sa pagtanaw na ako sa church members, dere sa ibang nga churches nga nakatuan ko before, waay pa ko, listen carefully ha, wala po ko sa may nakita nga Christian nga nagpakasal sa unbeliever. And then, sa nakasal sila dua nag-follow kay Lord faithfully. Wala po sa may nakita nga mo sina. Ang katabo usually amo ni. Kung ang Christian magpakasal sa isa ka unbeliever, it's either nga iya nga asawa, iya nga spouse, maging Christian, pero ano siya? Backslider. Pabigat. Ang iniya Christian, nga Christian daan, nga padayon siya kay Lord, pero budlayan siya. Kaya nagsettle siya sa unbeliever. May iban man, nga nagpakasal sa hindi believer, hindi follower ni Jesus. Ang iyang unbeliever nga asawa, naging Christian. Ang natabo, ang iya nga unbeliever nga naging Christian, nag-grow, nag-follow kay Lord. Pero itong Christian, medyo nag-backslide, nagluya. For 31 years, sa lain-lain nga mga churches nga nakakatuan namon, wala po kita sang Christian nga nagpangasawa o nagpamana sa unbeliever, tapos duwa sila naging faithful kay Lord. Wala pa. Please, hindi pagsabta, challenge accepted. Hindi. Nakikita nga mga tao. May nabatian ko yung professional. Pastor, edad ko, amon ni pastor. Balo ko siya, hindi ko sure kung believer ni siya or hindi. Pero galing, pastor, kung hindi ni siya, may edad no, pastor mo. Hambalya, why ko choice, pastor? Gakatululo ko ba? Ang parents niya, ambot lang kung sila gakatulong na nila ulo. Pero, nag-decide na siya, why tamay mo? Why kami mo? We just prayed nga sila tani, grasyahan ni Lord and mag-follow kay Jesus. Pero sa akong experience, sa akong observation, wala pa. Wala pa makita. Nga duwa sila. Nagtutom kay Lord. Mayo pa na gani nga unbelievers na duwa, nagpakasal, tapos ng Christian, sa duwa, tapos nag-follow kay Lord. May harap na, damo pa na mo na case. So mga kapatid, single ladies, single men, please, hindi paghambal si mo self. Nga kuya,
Lain kuya mo. Mas taas si amon nga nagraduatean. May ara na subong niya sang AI, pastor. So kaya namon ni. Kaya namon maging exemption. Kami ang first kung wala pa, kami ang first Kami ang first nga mag-break sa amon nga history. Kami ang first Nga bisan magmakasawa ko or mamana ko sa unbeliever, after na maging faithful kami kay Lord. Ano ba sa word ni God? There is a way which seems right unto a man, but the end is the way of death or destruction. Single ladies, single men, hasta sa juniors, hasta sa kids, please listen carefully. Hindi gid mag-follow, hindi gid magpainto sa imo self, sa imo heart, hindi gid magpainto. Follow God's instruction. It's more dangerous and problematic to settle for Satan's good than to be single and wait for God's best. Amo gini katabo all the time. That's why ibin na itong lesson sa aton sa bungaga. I-humble please sa imo self. Sa imo self lang. Please repeat this word sa imo self. Stop, ready, go. Stop destroying. Yan. Palihog, hindi na paglipati. Now, paano ka mag-start? If in case, subong nga time, gusto mo na mag-start. Pero unaway mo yun, bra. First, admit this sin to God and do not do it again. Dasig lang kita. Akuon mo nga sala kay God and di mo na pagsigihon o brahon. Then, akuon mo na si imo asawa. Kung ari ka subong nga time. Ako mo si mo asawa and ask ka sang forgiveness sa amo nga sala. Kaya hindi ka naging responsible nga husband. Number 3, show to your spouse God's instruction for you as husband. Drio, Ephesians 5:25-33. Pwede mas startan sa inyo Bible study. Ipakita siya ang instruction ni Lord. And number 4, declare to your spouse that starting today, you will obey God's word. Hindi na pagdugay, hindi na mag-delay. Magdali ka dari sa pag-keep sang command ni God. And just like a Joshua, makahamba ka man, as for me and my house, we will serve the Lord. Husbands, atong responsibility nga maging leader sa atong wife. Please, obrahon aton ni. Number 5, tani, kapamati, pamamayo ha, kaya very important din siya nga step. Apply all these steps by humbly. Kaya lalo pa, ubos mo self. Mag-humble mo self kay God, i-allow ang Holy Spirit na mag-control sa mo para hindi mo maubra ang gina-crave sa imo sinful nature. Kundi si Holy Spirit gina mag-guide sa mo, nabuligan niya ka sa pag-follow sa instruction ni Lord. And then, when you fail, please don't be discouraged. Kung balik sa dati mo, ginobra, pabaya, hindi responsible, do not be discouraged. You are not perfect. Just repent and repeat steps 1 to 5. And surely, sigurado, gid, may experience mo ang hope. May experience mo ang the best nga plan ni Lord sa imong marriage. And later on, mag-effect na sa imong kabataan man. Husbands, I hope today na yung kaarong message ni Lord sa inyo. Next week, kato naton ang responsibilities ng fathers. Sa mga fathers nga nasubong, ayoon ko kamo kung why mo mag-out of the country, o di makatuan, please come back next Sunday, Lord willing. I-learn natin ang masterclass ni God about sa pagiging father. Paano buligan ni mga kabataan na mag-follow kay Lord? Bisan layo na sila sa kay Lord. Bisan tigulang ka na. Bisan doulihin ang tanan, paano na siya? That is next week. For now, you have the potential to be like the Duke family or the Edwards family. What kind of family do you want to have? Kung gusto mo Edwards family, start following God sa imo nga marriage life. So now, habang ka pamati ka dara, please ask yourself, what does God want you to stop and start doing for you to follow God's instructions as a husband starting today and i-bless mo imo marriage? What does God want you to do? Sa mga hindi naman ni husband,
What does God want you to do to help your husband or father to follow God's word? Magaduko sa tamang ulo, magapiyong sa tamang mga ta. Sa inyo pulong kuwanan da subong. I don't know kung paano nag-speak si Lord sa imo. Pero kung ara kada, hindi ko magpati nga si God, why sa gastorya sa imo. Surely si God may message sa imo subong nga time. Kamusta ang imo nga marriage? Kamusta imo family? And today si God nag-offer sa imo sang hope. May ara pa sang tsansa. May ara pa sang tsansa. Do not be discouraged. Ari iya instruction nga imo sundon. Husbands nga subong nga time habang pray ka. Mas ay ara ka subong. Maybe nag-speak si Lord sa imo and today gusto mo i-obey si Lord. Gusto mo i-bless imo marriage. And kapati ka subong pagi sa promise ni Lord nga buligan kanya. Ha gusto mo subong mag-follow siya. And kung ari ka subong nga time, I want to pray for you. I want to pray for you husbands and sa inyo nga marriage life. Basta ari ka subong and gusto mo prehan ka. Habang ara ka sa plongkuan nimo, pwede mo alas sa imo kamot. Pastor, please buligi ko. Pray ko palihog. Para sa akong nga marriage. May bala? Pastor, si God nagstorya sa akon. Subong nga time. Please pray ko sa akon nga marriage. May bala? Please raise your hand kung ari. Praise God. May pa? May pa? Husbands or fathers? Praise God. Thank you, Gid. May pa iban? Ano yan na? Sige. Father God in heaven, pray ko Lord sa bunga time. Thank you Lord God sa mga husbands nga rin sa bunga time. Thank you sa mo grace nga rin sa bunga time. Lord God, aras na sila plongkuan. And may aras sila Lord. Sigurado gid, hindi Lord nila gusto gubuon nila marriage, ila family. However, kung wais niyo pulong, hindi kami Lord kabalo kung obrahon namon. Maybe ban sila Lord God, amon ang maging testingan nga obrahon. Pero ka-fail gid. Pero salamat nga rin mo word gahambal gid. May arak sang clear nga instruction and please help them. Nga starting today, kung wala may lang ginubraso na, sila Lord God, magsunod sa imo. Sa imo instruction. Bisan damos na kaya adjason, bisan damos na kaya islan, sa ila lifestyle, sa ila mindset. Please help them, Lord. We know nga hindi na mo ni kaya. Pagi lang gini sa imo Spirit. So please, Lord God, I pray in behalf sa talang nga husbands na rin sa bunga time, even nga dyan online, please, empower ang kada husbands nga rin sa bunga time, Lord God. Nga kami tanan, maging godly and responsible nga mga husbands nga imo Ginoo ginplano para sa amon nga mga wives. Lord, thank you sa imo nga hope. Thank you sa imo instruction nga remind sa amon. And thank you, Lord God, sa husbands nga rin sa bunga time nga paagi si mo grasya, ginasunod gid Lord God imong instruction. Thank you, Lord. Please help them nga magpadayon and bless ang tagsa ka mga family nga ari man sa bunga time. Ila wives, maybe ila children nga sa bunga time. Nga magbulig Lord sila, magpray Lord sila. Kaya hindi lango-lango, hindi hapos ang responsibility sang isa ka husband. Please bless them, Lord. And maybe may ari may maupod sa bunga time, Lord God, nga hindi sa sure kung siya Ginoo may ara na sang relationship kay Lord Jesus Christ. And hindi maintindihan kung bisan gusto yun obrahon pero hindi man magkaya pa maobra. Because maybe wala pa sa sang relationship kay Lord Jesus Christ. Please help him, Lord. Please help her, Lord. At today, maintindihan niya nga maobra lang gid ni paagi sa pag-receive kay Lord Jesus Christ. Pag-repent sa iya mga sins. At pag-accept kay Lord Jesus Christ bilang iya Lord and Savior. Diri ma-start Ginoo ang amon nga desire.
So please bless ang ini-Lord God ng mga listeners. Nga today, maging klaro ni sila. And today, i-surrender, Lord, nila ila lives sa imo. For God, for the rest of us, ginakomit, Lord, namon ni, even for the next Sunday, nga i-allow mo, Ginoo, na magstorya kami sa imo nga lessons sa pag-help namon sa amon family bilang mga fathers naman. Ginakomit namon transimo, ginapasalamatan ka. Sa ngalan ng gid sa amon Lord Jesus Christ. In Jesus' name, amen.